umaga po. Sa bawat isa sa atin dyan. June 3. June 3. Okay, so sa kalahati na tayo ng tao. Sabi nga ni Pops kanina, pero ganun nalalumipos yung kalahati ng tao. Ganun pa tayo ng atiliyang sa pinabukasan. Maaaring mabuti pa ng susunod ko. Sabi nga ng kanta, I don't know tomorrow, about tomorrow, but we know who holds tomorrow. We don't know what will happen tomorrow, but we know who holds tomorrow. Okay, magandang umaga po. 3 verse 1 and 1 John chapter 3 verse 1, isang verse lang po. Sabi niya, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Ay, panalangin. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat sa awitan, sa awitin, aming bilang. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya po ng bawat isa. Dahil po po, Diyos, Banal na Espiritu, Panginoon, kami sa pagdaan ng salita. Sabi ko po siya mga nasabi. Patawad ko sa pangsabi mga kasalanan ng gagawa sa inyo. At pagdalangin sa mga na Jesus ay ating mga ako. The world knoweth us not. Ito, yun po yung ating pag-usapan. Now, mga kapatid, ito ang ating title, The World Knoweth Us Not. Ano ho? Sabi din ni John, is, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. So, andun na, yung pinaka-message, the reason why the world knoweth us not, bilang mga tinawag ng anak ng Diyos, because the world knew Him not. Hindi alam ng mundo, hindi kilala ng mundo, o hindi kilala ng mundo ang Panginoon na siyang nagligtas sa atin at pinaglilingkuran. Ano? So, the word us, dito po sa verse na ito, ay hindi po nangangahulugan ng tinatawag na Christendom. Ano yung Christendom? Yung Christendom, ibig sabihin, ay yung worldwide view ng Christianity. Bagay, buong mundo daw ay Christian. Kaya di ba kapag merong tinatawag na christening o yung binyagan, tinatawag nila, lalagyan nila, welcome to the Christian world. Ano? So, mga kapatid, yung word dito na us, hindi po tumutukoy sa bagay niya, yung tinatawag na Christendom. Now, in general, mga kapatid, Christendom is generic. Generic term that represents all denominations that claim to be Christians. At sinabi Christendom, ano? O yung tinatawag nila na welcome to the Christian world o welcome to the Christian family. Pero sinasabi lagi, welcome to the Christian world. Pero yung word na Christian na daw o yung Christendom na yan ay generic term na kasi kahit sino na lang eh. Kahit sino nagpapakilala na sila sa Panginoon, kiniklaim nila na sila Kristiyano kahit nasa ilalim ng kanilang katuruan ay dinideny nila kung sino ang Panginoon. Ano? Kung minsan kasama sa pangalan pa nila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, pero sa kanilang katuruan, dinideny nila kung ang pagka-Diyos at katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Tama? Kaya Christendom is a generic term that represents all denominations that claim to be Christians. Nahawa ko si Brother, magkapipiyak ko naman. Nagbibi na tayo. Now, the majority of these churches and denominations are accepted by the world. Why? Yung gumagamit ng ganong klaseng term, no? Tanggap ng mundo. Bakit? Because they are of the world. They are of the world. Hindi ibig sabihin maraming church dito sa atin ngayon, lahat ng simbahan dito, kaya lahat na nagpapakilala ng simbahan ay sa Panginoon na. Ano? Wala ko tayo binabanggit dito na mga kung anong denomination yan. Pero hindi lahat, mga kapatid. Kasi
makikita natin kung paano sila tanggapin, mahalin, at respetuhin ng mundo. Kasi they are of the world. They are the manner, ibig sabihin in their behavior. Ano, yung behavior nila, worldly. Yun yung unang dahilan. Yung behavior nila, worldly. Walang iniba sa behavior ng sanlibutan. Kaya walang tinatawag na distinctions. Sa unang tingin, sa kanilang behavior, outward appearance and behavior nila parehas. Ano, parehas. Pangalawa, they are worldly in their worship. Kanilang worship, parang concert na, di ba? May mga ganitong simbahan na ang kanilang mga awitin ay hindi na hango sa katuruan at doktrina ng ating Panginoon, kundi hango sa kanilang emosyon. Ano? Kaya they are worldly in their worship. They are worldly in their message. Perverted. Although they're using the Word of God, pero hindi lahat ng gumagamit ng salita ng Diyos ay sa Panginoon. Hindi lahat ng nakakaalam ng salita ng Diyos ay sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon sa Matthew, sabi ng mga tao na humarap sila sa Panginoon, have we not prophesied thee, and in thy name have done many wonderful and miracle works, and cast off devils. Sabi ng Panginoon sa kanila, depart in me, ye doers of iniquity, I know you not. Hindi lahat na nagpapakilala na nasa Panginoon. Ano? They're worthy in their message. They are worthy. They are worthy in everything, mga kapatid, sa lahat. Kasi may mga ganito na mas mahaba yung kanilang concert o yung kantahan nila kaysa sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Na kung saan makikita natin yung disenyo ng Panginoon sa simbahan ay much more sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano, ngayon ang ginawa dahil awitan dyan, nakakakuha pa sila ng mga malalaking mga lugar at marami nakakakot. Ano, dahil after sila doon sa music ngayon. And wala tayong binabanggit dito na kung anumang denomination yan, subalit nagkalat sila. Nagkalat sila kung saan-saan lang sila. Ang nangyaring sistema, para sila ay maging katanggap-tanggap sa mundo, yung mundo, ipinasok nila sa loob ng kanilang simbahan. Na kung saan, hindi yun ang modelo at disenyo ng ating Panginoon. Ang tawag sa mga ito, mga kapatid, ay modern churches. Mga modern churches. So, ang mga modern churches ngayon, they are accepted by the world. Ano? Accepted sila, tanggap sila, katanggap-tanggap sila sa mundo at tanggap sila ng mundo. Ano? So, itong modern churches na ito, mga kapatid, they make no demands of the world because the world accepted them. Pareha sila ng mundo. Ano? Pareha sila ng mundo. So, makikita natin, mga kapatid, the world rejects those who are not only claimed to be saved, but also bear the straight and narrow fruit of righteousness. Pero hindi lang yung mga nag-claim na mga ligtas, hindi lang yung mga nag-claim na sila mananampalataya, kundi yung mga taong may tangan-tangan na bunga ng katwiran. Kasi bakit? Pag meron tayong tangan-tangan na bunga ng katwiran, mga kapatid, natatangi tayo pa sa kanila. Bakit? Kakaiba yung ating mga gawain, kakaiba yung ating mga behavior, kakaiba yung ating pag-iisip. So, yun ang isa sa nare-reject ng mundo ngayon. Napapanood niyo siguro sa maraming videos ngayon. May mga street preacher po sa ibang bansa. Pasalamat tayo, hindi dito nangyayari basta yun, ano? Sa ibang bansa, pag nagkaroon ng street preaching sa ibang bansa, yung ibang tao doon, binabastos pa nila yung preacher. Ano? Minumura nila. Meron ako napanood isang beses, isang babae, lalaki preacher, tapos may lumapit sa kanya na nakabihis ang mga denomination. Habang nakatakip ang kanyang mukha. So habang nag-preach yung lalaki, tinaas yung kanyang kamay, kung nakikinig na ito, kabataan. At lumapit sa preacher, dinerte finger niya sa mukha. Habang nag-preach.
See? Ganun may kita natin the world does not reject the message of the modern day church or churches, but they completely reject the message of the Bible. So every time tayo po mag-preach every time na ang tao, mananampalataya, maghatid o magmensahe sa kalsada o sa maraming tao ng salita ng Diyos, they reject it kasi nararamdaman nila, sila po'y ginajudge na. Ano sabihin, nagiging judgmental ka. Kaya maraming tao, pinapanood ako, kailan lang, talagang sinisigawan siya, nagsasalita pa siya, sinisigawan na siya, sinasabi sa kanya, umalis ka dito. Wala kang karapatan sabihin yan. Sinasabi ng preacher naman, yung spirit preacher, hindi ko naman salita to, but this is the word of God. Now, kung nasasaktan ka, it is because there is something wrong with you. Sabi niya, nagagalit pa rin mga tao, pinagtutulungan na siya. Anong nangyari? Somewhere in US, nangyari po. Ano nangyayari mo sa US? Dahil dinahila nila yung pagkamatay ni George Floyd. Hindi naman sila nag-protest against doon, pero ang ginawa ng iba, sinamantala ng iba. Looting. So, ganoon din po mga kapatid sa salita ng Diyos. Tanggap nila yung mensahe ng modern churches, but they reject the message of the Bible. Kaya nowadays mga kapatid, maraming po mga modern churches ngayon, front page na lang nila yung Bible. Front page na lang nila yung Bible. But in reality, behind those pages, mga kapatid, wala naman talaga doon silang tinuturo patungkol sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay babago sa atin. Sabi sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4, verse 5 and 6. Sabi diyan, they are of the world. Therefore, speak they of the world. And the world heareth them. So we are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. See? Kung tayo ang mga wala sa Panginoon, hindi sila makikinig sa atin. Instead, they will reject us. They will reject those people na meron pong salita ng Diyos. But those people, mga kapatid, na meron at nasa Panginoon, they will listen to us. Tama? Bakit? Kasi we are of God, and he that knoweth God, heareth us. No, he that is not of God, heareth not us. Hereby we know the spirit of truth and the spirit of error. Doon pala malalaman natin kung sino yung nasa Panginoon at wala sa Panginoon. Kung madalas nangyayari po, ang isang tao na wala sa Panginoon, walang interest sa salita ng Diyos. Walang interest sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi siya makapakinig ng salita ng Diyos sa isang buong linggo, sa isang buong araw, okay lang. Bali wala sa kanya yun. Hindi nakakaranas ng panlulumo, hindi nakakaranas ng pangingina. Okay lang wala yun sa akin. Pero ang nasa Panginoon, patuloy na makikinig. Kaya diyan, sabi diyan, hereby knowing the spirit of truth and the spirit of error. Amen. And another verse in John chapter 8, verse 47. He that is of God, heareth God's word. Di ba? He that is of God, heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Ang nasa Panginoon, pinapakinggan, naririnig ang salita ng Diyos. Ngayon, nung wala sa Panginoon, kaya hindi nila pinakikinggan, ayaw nila ang salita ng Diyos, because they are not of God. They are not of God. And John chapter 10, verse 27, na napakagandang verse, mga kapatid, para sa atin. Para sa isang tunay na anak ng Diyos. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So every time, mga kapatid, tayo mga tupa ng Panginoon, we heard the voice
the message and the Word of God, we follow. Yung manifestation na napakinggan natin, narinig natin ang salita ng Panginoon, laging kasunod nun ay ang pagsunod. At ang sabi ng Panginoon, kilala niya, alam niya kung sino yung kanyang mga tupa na nakakapakinig at nakakarinig ng kanyang salita. Sapagat ang manifestation nito ay susundin mo yung narinig mo. Tama? Narinig mo eh. Kaya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Nasunod sila ta. Ano? So, may kita natin dyan mga kapatid, ang dalawang bagay na yun, ano? Diyan pa lang sa mga verses na yun, may kita natin that the world knoweth us not. Meaning mga kapatid, hindi tayo kinikilala, hindi tayo tanggap ng mundong ito. Tama? So, hindi tayo mag-expect dapat mga kapatid na ang mundo ay magiging katanggap-tanggap tayo sa kanila. Kasi hindi yun mangyayari talaga. Hindi yun mangyayari talaga. Kasi, ang sabi ng salita ng Diyos, nakita natin, ang nasa Panginoon, papakinggan ang kanyang salita. Ang wala sa Panginoon, hindi papakinggan ang kanyang salita. Ano? Pero, pasalamat tayo kasi tayo pinatagpuan ng Panginoon. Ano? Yung mga unay, ayaw natin ng tanggapin ng salita ng Diyos. Pero dahil may nagtiyaga sa atin, na nagpaulit-ulit talaga, by and by, dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Now, nagkaroon po dyan ang tinatawag na spiritual division. Spiritual division. Now, the first mention of spiritual division between God's people and the people of devil is found in the Garden of Eden. In Genesis chapter 3, verse 15. Genesis chapter 3, verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So dito may kita natin, yung bunga ng babae ay tinatawag na posterity. Pag sinabi posterity, mga kapatid, yung continuous ng generation ng mankind, mga tao. Posterity, dito prosperity, posterity. The continuous generation of mankind. While yung seed, mga kapatid, dito ng serpent is or was production. Meaning, mga kapatid, hindi talaga galing sa kanyang bunga, pero pinoproduce yung bunga ng kasamaan na puproduce. No? Kaya may distinction dyan, mga kapatid. Ang sa Panginoon, sa Panginoon. Alam mo, mayroong kagad tinatawag na spiritual division. Ano? May distinction, masasabi natin. Ano? Hindi na natin pwede kasi sabihin na pare-parehas lang naman. Sinasabi ng marami mga kapatid, na sinasabi nila kahit ano pang simbahan, pare-parehas lang yan, isa lang ang Diyos. Totoo, yun isa ang Diyos. Isa ang Diyos. Subalit, sino ba ang nasa Diyos talaga? Kaya sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice, and I know them. Ang tanong, kasama ka ba doon sa sinabi ng Panginoon na alam niya, nakilala niya? Kasi kung ikaw ay isa sa kilala ng Panginoon, then you will follow Him. No? You will follow Him. Now, sa ating po mga mananampalataya, God's people have never been popular in this world. Naniniwala kayo doon? Hindi tayo popular dito, kaya kung iba mga kapatid, pag narinig, anong church nyo? Baptist. Bago lang siguro yun. Bago lang siguro. Pero hindi nila alam, sila yung bago. Ano? So kung hindi lang naubos, hindi na na-persecute ang mga mananampalataya noon, eh, dami natin. Ano? So the world hated God and God's prophet and apostle. Now, John the Baptist and the 12 apostles, believers and Jesus Christ most of all. So if we are who we say we are, and if we act like God's children, we will never be popular with this world because we are not of this world.
Sino-sino yung mga na-persecute, ano? Si John the Baptist, pinuputan ng ulo. Yung 12 disciples, mga kapatid, 12 disciples po hindi apostles. Mas madaling banggitin 12 disciples. 12 disciples, na-persecute sila. Tama? Yung 11 namatay po sila sa persecution. Samantalang yung natitira isa si John the Beloved, namatay siya talaga, preserve ng Panginoon. Pero katangay-tangay si John the Beloved, nilubog sa mantika pero nabuhay pa. At pinatapon sa Patmos Island. Ang lugar na hindi ka mabubuhay. Pero ang Diyos ang magbuhay sa kanila. Doon niya nagawa yung Book of Revelation. So, hindi lang yung mga kapatid, yung mga believers pa sa Panginoon. At most especially ang Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo na persecute. Kaya, sinasabi natin tayo ngayon ay lingkod ng Panginoon. Sinasabi natin na tayo po yung mga mananampalataya ngayon. Kung tayo po'y kumikilos ng kagaya ng isang tunay na mananampalataya, ay syempre hindi tayo magiging popular. Kasi the world never believes or never knowing us. Hindi tayo kilala talaga. Knoweth us not. Hindi talaga tayo kikilalanin. Hindi tayo tatanggapin. Kasi iba ang ating mga behavior at pagkilos sa kanila. Ano? Iyan ang isa sa mga idinadaing ng marami ngayon, ano? Kaya sabi nila, Lord, kunin mo na kami. Napapagod na kami rito. Napapagod kami kasi ang mundo talaga. Laging nakakontra tayo sa gusto ng sanlibutan. Kasi mga buhay tayo. Tama? Kaya ayan po, ano, hindi tayo magiging popular diyan. Bakit? Kasi biblical salvation produce righteousness. Ang tunay na kaligtasan, it produces righteousness. In Titus chapter 2, verse 11 and 12. Titus chapter 2, verse 11 hanggang 12. For the grace of God that bringeth salvation hath separated to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ang tunay na kaligtasan nagpuproduce ng katuwiran. Yan po totoo dyan. Pangalawa, righteousness brings about persecution. Brings about persecution. Ano? Kahit sa mga panahon natin yun, sa mga trabaho, sabihin natin mga antilito. Pero halimbawa sa isang trabaho, sa isang kumpanya, ikaw lang gumagawa ng tama dyan. Usong-uso yung salitang bash, ibabash ka nila. Kapag sa internet, mag-share ka ng tamang salita ng Diyos, hindi mo mawala yung ibabash ka. Ano? Meron kang ginawang tama, hindi lahat ng tao mag-please mo yung iba, ibabash ka lang ng ibabash. Ano? Kasi, kung matuwid ang ginawa mo, sa atin din bilang isang mananampalataya sa katuwiran na ginagawa natin, kung tayo pinamumuhay ng may katuwiran, it brings about persecution. Ano? It brings about persecution. Ang isa sa paraan ng pamumuhay ng may katuwiran, mga kapatid, yung hindi ka umaayon sa mga hindi tamang gawain. Ano? Illegal yan. Kung illegal yan, hindi natin dapat gawin yan. Kasi illegal yan. Hindi yan pwede, hindi yan dapat, hindi yan tama. Tama? Ano? Kaya it brings about persecution. Sabi na 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timothy chapter 3 verse 12, Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall what? Suffer persecution. No? Lahat po ng nabubuhay sa Panginoong Kristo, shall suffer persecution kasi from the time ng Panginoon sa kanyang earthly ministry dito po sa lupa, He also encounter or experience being persecuted by the people. Na kung saan siya po'y gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Ako anong dapat nang gawin, mga kapatid? Ayon. Ang daming persecution dito, persecution doon. Kaya hindi na dapat tayo manibago o maging bago pa sa mga bagay na yan.
Kagaya dito sa ating simbahan, no? Sa Christ Covenant, for how many years, mga kapatid, nakaranas tayo ng persecution. And up to now, hindi pa tumigil yan. I consider it as a persecution for us kasi wala tayong ginagawang mali. Huwag natin i-consider kagad na sabihin natin na hindi lahat ng nangyayari sa atin hindi maganda, pwede persecute tayo. Hindi. Ang sinasabi, yung word of persecution, ginagamit na natin if you are living a righteous living. And at the same time, mga kapatid, mayroong nag-o-oppose sa'yo. Yun ay persecution. So tayo rito, nagpapatuloy tayo na may katwiran, itinama natin yung ating pamamalagi dito sa simbahan, ito pagtatayo natin dito, itinama natin to. May mga permit tayo rito, may mga tamang proseso tayo rito ginagawa, and yet, andyan yung kabilaan na persecute tayo. Diba? So, I consider it as a persecution because we are living with Lord Jesus Christ. We are living a godly living. Kaya po, ang mundo, expect mo na ito persecute tayo. Kaya never tayo dapat maghigante o magalit kasi ang Diyos ang maglalagay ng bagay na yan sa kanyang mga kamay. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, say the Lord of hosts. Diba? Nasa kanya yan. Kaya mga kapatid, righteousness brings about persecution. Sinasabi sa atin dito na kanya ito, kanila itong lupa, pero hindi nila mapatunayan. Nung tinanong tayo dito, sa'yo ba yung lupa? Sabi sa akin. Tanong sa akin. Sagot ko, hindi po sa akin yung lupa. At kaya ko pong patunayan yan na hindi sa akin yung lupa. Simple as that, sabi ko rin sa kanya. Ngayon sa inyo yung lupa, patunayan nyo sa inyo yung lupa. Kasi ako, kaya ko patunayan na hindi akin yung lupa. Kasi hindi ko pangalan yan. Sa inyo po, patunayan nyo naman dahil sabi nyo sa inyo yung lupa, patunayan nyo sa inyo yung lupa. Napatunayan. Hindi napatunayan kanya yung lupa. Napatunayan kung sino siya. Kaya ang gumagawa ng katwiran sa Panginoon, nasa loob ka ng proteksyon ng Panginoon. At yung mga gumagawa ng wala sa katwiran ng Panginoon, ang Diyos ang siyang hahawak ng sitwasyon. Halos magalit na tayo, tama? Bigla na lang gumanda na yung lugar, sinasabi ng marami sa atin dito, kung kailan maganda na yung lugar, saka nyo kukunin. Nung ang pangit-pangit, walang pumapansin. Pero naman talaga, no? Kung saan mo dali ng Panginoon, ang mga tao ng Panginoon, aayusin nyo. No? Kaya ngayon sa atin din, sa ating mga personal na experience, righteousness brings about persecution. Kaya minsan may mga pagganito, di naman lagi ito, pero madalas may ganitong senaryo. May mga mananampalataya na nahihiya silang ipakita na sila ay natatangi sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapamilya, sa kanilang mga katrabaho, sapagkat natatakot sila na sila ay ma-persecute. Either natatakot o nahihiya. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon na talaga at ikaw ay uma-act as a believer, kasama na yan sa atin. It is part of our living na ba? It is part of our living. Kasi ang tunay na kaligtasan, it produces righteousness. Katwiran. Kung naligtas ka, tapos walang makikita ang katwiran sa atin galing sa Panginoon, ano yung nagdala sa atin ng pagbabago para sa Panginoon? Tama? Kaya, itong dalawang bagay na atin kung makikita rito, na malinawan sa atin, righteousness brings about persecution, di ba? Now, the believer will be rejected, reviled. Pag sinabi natin reviled, yung talagang iniinsulto, binabastos. Halos murahin. Tama? Sa paggawa mo ng katwiran sa Panginoon, may mga nagagalit ka. And persecuted by the word. Ito niyo pong gamit na terminology natin. The believers. Wala pong problema sa word na Christian kasi may kita talaga natin sa salita ng Diyos.
na tinawag ng mga Christians yung mga sumusunod sa Panginoon. Pero kasi kung makikita mo, nakikita natin sa panahon natin ngayon, kahit sino nagpapakilalang Kristiyano, kahit kulto nagpapakilalang Kristiyano, kaya ginawa nila parang pinalabas. Ano? So kaya nga believers will be rejected, reviled, and persecuted by the world, sabi ng Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 11 hanggang 16. Matthew chapter 5 verse 11 hanggang 16. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely. Ganyan po, no? Naranasan niyo ito? Yung sabihan ka ng masama, sabihan ka ng hindi naman ikaw yon. Naranasan mo ito? Ako naranasan ko ito, harapan. Personal. Ano, sinabihan ako sa harapan ng mga opisyal ng barangay dito, ng may-ari ng kabilang lupa rin, arrogante daw ako, bastos, wala daw akong modo. That is a false accusation, sabi ko kanila. Pero hindi ko sinabi doon ng oras na yun. Hindi totoo yan. Hindi ko ginanon. Kasi hindi ko kailangan depensahan ang sarili ko doon dahil wala akong dapat depensahan doon. Dahil hindi totoo yun. Ngayon ko lang siya magsalita habang may maganda akong ngiti papunta sa ano. Nakangiti ako. Ngayon, yung lahat ng sinabi niya sa akin ng oras na yun, alam niyo itong story ng lupa. Sa kanya lahat nakita mo. Ng mga opisyal ng barangay. Ano? Kaya yung mga opisyal ng barangay, ang mismong nahiya sa ginawa ng tao. Ano? And I believe, ang Diyos ang siyang may hawak. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, ay totoo, naniniwala ko dito, blessed are ye. Blessed are ye. When men shall revile you, and insulto ka, binastos ka, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely. Naranasan ko lahat ko. For my sake. Bakit ako nandoon? Hindi para sa sarili ko, but for our church, for our... Hindi naman ako nababarangay sa sarili ko na. Diba? Sabi dyan in verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot all men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Now, kahit po sa kabila ng persecution, revilings, false accusation, sabi pa rin ng Panginoon dyan, rejoice and be exceeding glad. Kasi unang salita ng Panginoon, mapalad ka. Yes. Kung ganito naranasan mo, and rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Kasi kagaya po ng mga naunang propeta sa atin, they also experience a persecution while they're doing a righteous work for God. Ano? They also experiencing persecution. Sabi dito mga kapatid, tayo yung mga asin. Binigyan tayo ng kapakinabangan ng Panginoon na bilang isang mga asin may alat. Ang asin na walang alat, walang kapakinabangan. Ano? Tayo po yung mga liwanag ng mundong ito. Kung nandito tayo, dapat yung liwanag natin, magliwanag tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Huwag natin takpan yung ating mga liwanag. Sabi nga, let your light so shine before men. Meaning mga kapatid, yung distinction natin, yung natatanging tayo mga kapatid na ginawa ng Panginoon sa atin, magliwanag. Hindi tayo laging
sinasabi ng maraming tao. Hindi tayo pabor sa majority wins. Amen. Kasi sabi nila, majority wins. Kasi mas marami na rito. Hindi, sige, kayo na lang. Kahit hindi kasi ibig sabihin maraming gumawa o maraming gumagawa, tama. Hindi rin ibig sabihin matagal na nilang ginagawa at sasabihin napatunayan na yan, laging tama. Sige, hindi mo nasisiyasat mismo sa sarili mo o nakita mo yung katotohanan mismo sa katuruan mismo ng Panginoon na ikaw mismo nakakita at hindi mo lang basta narinig, doon mo lang mapapatunayan ang sabihin mo tama. Hindi mo lang basta narinig. Now, the believer will never be or will be rejected. Tandaan niyo po yan. Pero sabi ng Panginoon, you are blessed and rejoice. You are blessed and rejoice sapagkat yung mga nauna sa atin, para sa Lord. Because great is thy reward. Ano? So the believer is rejected because Christ was rejected. Tama? Christ was rejected. Sabi ng John 1:11, John chapter 1 verse 11, He came unto His own, and His own received Him not. See? He came unto His own, and His own received Him not. Ano? Hindi siya tinanggap ng sarili niya ng mga tao. Ano? Sarili niya ng mga kababayan, pero hindi pa rin siya tinanggap din. Kaya, ang Panginoon natin na-reject, tayo rin mga sumusunod, tagasunod ng ating Panginoon, will also be rejected. Kaya hindi na bago. Huwag na tayo umiyak yan. Ano? Hindi na bago. And not only that, the believer is reviled because Christ was reviled. Insulto, niyurakan. In Matthew chapter 27, verse 39. Matthew chapter 27, verse 39. And they that passed by reviled him, wagging their heads. Diba? Now, revile is, makikita natin, is to vilify. Now, ang nangyayari sa pagre-revile, pag tayo po'y nakaranas ng revile, ang mangyayari ganito po, we become the bad guys. We become the bad guys, while the wicked become the good guys. Pinabaliktad. Ano? Now, who have we heard? We try to win the lost to Christ. We love the sinners and welcome here or Him in our lives. Kaya po nangyari na experience ko to. Noong sumunod na araw sumunod na pagkakataon na nakaharap ulit itong mga ito, mga nandun sa ating kabila. Yung tiyahin na nag-insulto sa akin ng mura, mas mahinahon yung tiyahin. Habang nagsasalita ako, habang naghihirig kami dyan, napansin ko na ino-obserbahan niya ako. Ino-obserbahan niya yung pagsasalita ko, ino-obserbahan niya yung kilos ko, ino-obserbahan niya yung trato ko sa kanila. Kaya nung unang hearing pa lang namin, kinausap niya ako kagad pagkatapos ng hearing niya. Pastor, bakit ganun yung galit ng pamangkin ko sa'yo? Marami siyang sinabing hindi maganda tungkol sa'yo. Pero, ni isa, wala akong nakita sa mga sinabi niya sa'yo ngayon. Sabi ko, hindi ko po alam kung bakit. Sabi ko sa kanya. Nung kinukwento ko pa lang niya sa amin, inisip ko na kung gaano ka kasama. Sabi niya. Pero nung nakita kita, nakausap kita ngayon, nag-iisip ako ngayon, bakit gano'n ang sinasabi ng pamangkin ko sa'yo? Sabi ko, hindi ko po alam. Pastor, hindi mo ba minura? Sabi sa atin. Sabi ko, hindi ko po minura. Sa katunayan, ako po minura ng pamangkin. May mga witnesses po ako na ako po yung minura ng pamangkin. Ganun ba? Hindi ko talaga maintindihan. Pero ganun pa man, kahit ganun nila, binibilog nila yung ulo ko, bilog na nga yung ulo ko, hindi tayo nagpadala doon. Kaya nga nandito pa rin tayo. Di ba? Yan po mangyayari. You will become bad guys, while there are those who are doing a wicked thing, they will become good guys.
pinapaligid. Ano? Pero gusto lang naman natin mawin ang mga tao ito sa Panginoon. See? Tanggapin natin ganun kasi yun ang katotohanan. We are not here to please everybody, but we are here to please our God and Savior. So the believer is persecuted because Christ was persecuted. Na-reject, dahil na-reject ang Panginoon, na-revile kasi ang Panginoon sa Kristo ni-revile, na-persecute because the Lord Jesus Christ was persecuted. So John chapter 15 verse 18 hanggang 19. John chapter 15 verse 18 hanggang 19, napakaganda po niyan. Sabi niya, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Kung ikaw ay sa mundo, ang mundo hindi nagagalit sa kanyang pag-aari. Tayo po'y pinili ng Panginoon out of this world. Therefore, the world hated you. The world hated us because they hated first our God. Tama? So, ganun lang yung pasimple, no? Makikita natin na ang sitwasyon natin bilang isang mananampalataya, hindi talaga natin ma-please. Hindi talaga tayo tanggap ng mundo. Ang dami nagprotesta, di ba, sa buong mundo dahil dito sa pandemic. Hindi nila itinuring as essential ang church. Hindi tinuring na essential ang church. Kapatid sa, sa statement na yun, may kita natin anong tingin nila sa simbahan. Anong tingin nila sa Panginoon. Pero itong mga nakaraang araw, nagbago yung statement sa Amerika, di ba? Sabi ni Trump, nilip niya na yung disclosure, mga closure ng church. Sabi niya, ang church ay part na ng essential. Sabi niya, we need prayers right now. Dinilip naman niya, nagkagulo, di ba? Nagkakagulo ngayon kasi maraming looting na nangyayari ngayon sa Amerika. Ayaw ng Diablo yung ganun, hindi aangat. So ngayon, yan po, no? We are persecuted because Christ was persecuted. Pero hindi tayo mag-expect, mga kapatid, na tayo po'y tatanggapin ng mundo. So what we are going to do is, we need to continue kung ano po yung tama, totoo, at matuwid. Regardless of po sa kung ano sasabihin ng mundo. Pero tayo, sinisikap natin na maging mahusay pa rin sa ating kapwa. Ano nasabi sa Romans, di ba? Sikapin mo pa rin maging mahusay sa iyong kapwa. Hindi tayo para makipagdebate para sa ganitong estado. Tandaan mo, wala pong nananalo sa debate. Pero makita yung firm foundation natin patungkol sa prinsipyo at standard ng ating Panginoon na hindi nagbabago. Kung tayo sa Panginoon, dapat makitaan tayo ng matuwid at tamang pamumuhay. Sabihin na natin na masakit tayo kung minsan magsalita, pero yung sinasabi natin, totoo. Hindi naman sinasabi ng pagiging mabait, ay, huwag ganyan, masama yan, magagalit si Papa Jesus. Ano mo naging Papa yun? Huwag ganyan, masama yan. Pero yun ay pakitang tao. Kung nagsasabi ka ng katotohanan, ayon sa salita ng Diyos, hindi naman gano'n. Mabigat ka ang salita ng Panginoon Israel. Tinawag niya yung mga Pharisees at mga Sadducees, mga ulupong, vipers. Diba? Sakit na salita. Ulupong. Ulupong. Hypocrites. So yan po may kita natin. Believers, tayo po, mga mananampalataya, never tayong makakatanggap ng praise from the world. But, ano matatanggap natin? Continuous rejection. Pastor, paano itong mga churches nito na may mga born again, nag-Bible din naman sila? Yung iba nga King James pa gamit eh. Hindi ibig sabihin King James gamit, mga kapatid. Isa Panginoon na.
Ano, hindi ibig sabihin King James ang gamit sa Panginoon na. Ano? Eh di dapat itong sikat na sumasagot sa mga tanong na kung sino-sino. Save yun. Eh King James ang ginagamit doon. Itanong mo kayo. King James yung ginagamit doon. Kaya hindi yun ang basihan mga kapatid, kundi yung application o yung paglabas sa katotohanan na hindi nagkakaroon ng contradiction dito sa kanya. Na makita sa atin. No? Papabiso sila. Magamit sila ng Bible. Well, tignan natin, ano ba ang meron sa kanila? Sila ba ay may katangi-tangi bang ginagawa na ayon sa salita ng Diyos na hindi tanggap ng mundo? O sinusubukan nilang i-please o maaliw ang mundo sa pamamagitan ng kanilang ginagawa? Tama? Sila ba yung nagtuturo ng against sa mga gawain ng mundo? Ito may sikat na grupo sa TV network. Hindi ko dapat banggitin ito kasi baka marinig nila ito kasi naka-video na. Pero hindi ka nila babanggitin. Mayroon silang naging segment din. Love the world, live for the world. Christian organization to. Sikat na Christian organization sa Asia. Okay, alam niyo na yun siguro. Organization sa Asia. At meron silang nagbasa ko kailan lang. Love the world, live. Live for the world and love the world. Gusto kong mag-comment. Sabi ko, 1 John 2:15. Kasi sabi na, comment down below daw yung mga verses na naka-encourage sa inyo. Sabi ko, may magandang verse dito eh. Love not the world, neither the things that are in the world. If anyone that love the world, the love of the Father is right. Kasi since yun ang tema nito eh. Live the world, live for the world, and love for the world. Ito po yung sikat na organization sa Asia. Yung grupo Asia. Sabi ko, bakit? Because they are trying to please the world. See? They are trying to please the world. They are trying to please the people. So, para magawa mo yun, you need to accept the system of this world. Pero hindi yun ang naging gawain ng ating Panginoon during His earthly ministry. Ang ipresenta niya rito ay yung gawain na mandato na binagkaloob sa Kanya ng Diyos Ama na dapat na gawin. Sabi niya nga, I came here not to destroy the law, but to fulfill the prophecy. At hindi lang siya naparito mga kapatid to destroy or to save the righteous, but to seek and to save those which are lost. See? Kaya tayo mananampalataya, hindi tayo magiging katanggap talaga. Kaya yung mga sinasabi natin, huwag na natin ikumpara yung sarili natin sa bakit sila sikat na sikat, kailan ang kailan. Hindi pa rin. May makikita tayo dyan. Walang sustansya yung tinuturo. Walang sustansya ng salita ng Diyos yung tinuturo. Ang viewer, milyon. Ang viewer, milyon. Etong, kahit po yung mga lumang mga Christian preachings ngayon, mga kapatid sa YouTube, kakaunti lang din ang viewers. Kasi kakaunti ang mga nagnanais sa salita ng Diyos. Kakaunti. Pero pag post ka ng walang kakwenta-kwenta, yung mga walang kasustansya, yung mga tinatawag na team payaman, walang kakwenta-kwenta ang content, milyon ang nanonood. No? At nakakalungkot may mga Kristiyano kung nakikita ang follower nitong mga walang kakwenta-kwenta mga vlogger na ito. Napaka-nonsense sa mga content. Wala akong problema sa ibang vlogger, pero yung walang kwentang content, kaya ngayon, yung itong Kristiyano na to, kung ano yung
vlogger na pinapalo niya, ganun na siya magsalita. Bigyan ko kayo ng clue. Kilala niyo si King Kong? Si King Kong na TV. Diba? Kilala niyo yung vlogger na yun? Si King Kong na TV. Si King Kong. Ano po yun? Clue lang yun pero hindi exact yun. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Sa backstage. Oo. Ayan. Minsan mga nagiging follower ng King Kong na TV na yun eh. Ginagaya na. No? So, pangalawa mga kapatid, yung una na the believers will not be accepted by the Lord. The believer is or will be divided from his or her own family. Yan. Naniniwala ka diyan? The believer will be divided from his own or from his or her own family. Now, hindi po ito madalas nangyayari. Minsan may ganitong pangyayari, minsan walang ganito. Na kung saan, kapag ikaw lang ang mananampalataya sa inyong family, minsan nagkakaroon ng problema. No? Marami sa atin yan. Teka lang po. Now, in Matthew chapter 10, verse 34 hanggang 36. Matthew chapter 10, verse 34 hanggang 36. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's foes shall be they of his own household. Pagka hindi natin aralin maigi, magiging confusion, no? Sabi ng Panginoon, for I am come, sabi niyan, I think not that I am come to send peace on earth. Kung isipin, pupunta ako dito, magdadala ng kapayapaan. I came not to send peace, but a sword. Diba? Maglalagay ng variance against his father, daughter, against her mother, daughter-in-law, mother-in-law, and a man's foes shall be they of his own household. Wala, sabi ba, maglalagay ng variance, ng pagitan. Ano po ibig sabihin yan? Ito po yan, sabi niya, there will be divisions instead of peace. Bakit? Pastor, hindi po lagi nangyayari ito, pero ganito pong sitwasyon. Hindi ko po sinasabi itong lagi palagi. Pero most of us here, mga kapatid, naka-experience sa ganito. Sabi, there will be a divisions instead of peace. Your family may love you with all of their hearts, but they do not love what you have become to love, like righteousness, holiness, and the Lord. Tandaan nyo, bilang isang kapamilya, mahal ka ng pamilya mo. Pero yung tangan-tangan mo, na kung sino ka ngayon bilang isang mananampalataya, ayaw nila yun. Ayaw nila yun. Dahil sabi mga kapatid, may mga mahal tayo sa buhay na kung saan, sino pa yung mahal natin sa buhay, sino pa yung kamag-anakan natin, siya pang hirap bahagian ng salita ng Diyos. At yan po yung sinasabi niya mga kapatid na division, so instead of peace. Mapayapa kayo bilang isang mag-anak. Pero sinabi ng Panginoon, I will bring sword. Dahil naniniwala tayo, yung divisions, ang dahilan lang ng division, ay yung nasumpungan mo yung katotohanan. Kaya ka mahihiwalay sa kasinungalingan. Kaya po ibig sabihin ng division, yung nasumpungan mo yung katotohanan. Kaya nga, there will be divisions instead of peace. May mga mahal tayo sa buhay, aminin na natin sa hindi. May mga mahal tayo sa buhay na hindi talaga natin, hindi tanggap kung ano yung pananampalataya na meron tayo. O ano meron tayo ngayon sa Panginoon? Diba? Righteousness, holiness in the Lord. Kaya na kung po umuwi ng Pangasinan, sobrang namiss ako ng theory ko. Sabi ng theory, pinipilit niya ako.
Pinagbukas niya na ako ng isang Red Bull. Kulit niya talaga kasi ever since di niya ako nakainuman, no? Gusto kapatid nila namin. Gusto niya ako makainuman ngayong oras. Binigyan niya ako, pinaganda ko niya ako ng tulog. Nakainom na siya, galit na galit sa akin. Ang tawag sa akin, Jess. Inumin mo to, Jess. Tinatapos niya. Hindi pwede. Sabi ko, hindi yan tugma sa paniniwala. Hindi yan pwede sa religion. Ba't ano ka ba? Sabi niya gano'n. Sabi, ako po ay isang mananampalataya. Ako isang baptista. Baptist. Dami-dami kong kilalang born again dyan. Nagiinom. Ay, sila yun. Ako hindi ako. At saka nagpapastor ako ngayon. Pwede ko ganun. Ang dami kong kilalang siraulong pastor. Aba, papayag ka ba? Pamangkin mo, siraulong pastor. Hindi, sabi niya. Huwag mo kong bigyan. Hindi ako iinom yan. Sige na. Pinatakot niya ako, mas malaki katawan ko sa kanya. Hindi yun. Sabi ko, hindi pwede. Hindi ko talaga gagawin. Kung gusto mo, magkwentuhan na tayo, sasaluhan kita, kakain ako nung kinakain mo sila. Ganito, kwentuhan tayo. Ikaw, uminom yan, ako yun. Never ko talaga. Kasi bakit na? Minsan yun talaga yung maghihiwalay sa atin, no? Hindi mo pagsasang-ayunan yung kanyang ginagawa, eh. Hindi kasi di tama ng mga kapatid. Sige, para mawin kita. Sige. Chat din ako, pero makikinig ka sa akin. Aba, hindi rin tama. Baka ikaw ang maakay. Nangyari na sa akin yun. Proven na yun na hindi totoo. Lamay ng isang aking kaibigan, ando doon lahat ng mga friends ko unbelievers, sabi ko, yun ay mga, about 6 months pa lang ako mananampalataya. Ganun, no? Balik natin yung init natin nun, no? Excited daw mong solving. Dala kong tax na tama, tao rito. Sa Santo Niño, sa Marikina. Sabi ko, mag-share ako dito. Sabi ng mga tropa ko, balita namin, nagbabible ka na. Ay, oo. Ano ba yung tinuturo mo? Sabi niya. Sabi ko, tama-tama, mayroon ako dito. Ilabas ko ito. Bigyan ko kayo. O, teka lang, bigay muna yan. Ubusin muna natin ito. Alas kakahinto ko pa lang ng bisyo ko. Parang nanabik ulit. Sige, sabi ko. Pagkatapos, mahikinig kayo, ha? Oo! Ako yung trucks, nabasahan na lang ng alak. Umuwi ako na suray-suray ako. Hindi ko sila na-share. Sabi ko, hindi totoo yun. At patunayan ko. There will be divisions instead of peace. Gusto ka ng pamilya mo. Mahal ka ng pamilya mo. Totoo yan. Hindi yan matatawaran. Pero kung sino ka ngayon, dahil sa Panginoon, minsan yan ang ayaw. Righteousness, holiness, and even the law. There will be divisions. Pangalawa, your family will become your spiritual foes. Kalaban. Spiritually, pero hindi kalaban physical, spiritually. They will try to keep you from following the Lord wholly. They will battle with you spiritually because the spiritual life will show up the lack of the same in theirs. Mapakikita sa buhay mo yung kakulangan na meron sila sa kanilang spiritual na kondisyon. At titigilan ka. Kaya ngayon, kapag sa isang family, yung kabataan ang unang na-save, ang daming hadlang. Pagbabawalan, titigilan, kasi hindi na nila naiintindihan. Pero sabi ng salita ng Diyos in Luke chapter 6, verse 22 hanggang 23. Luke chapter 6, verse 22 hanggang 23. Our Lord said, "Blessed are ye when men shall hate you." Inulit na naman, no? Blessed when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of Man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for in the like manner did their fathers unto the prophets. Magalak ka pa rin kasi sila ang
inihiwalay ka kasi natatangi ka. Nakikita sa'yo. At tanong mo mga kapatid sa bagay sa atin, nakikita ba sa atin yung pagiging kaiba natin sa kanila? Lalo tigit sa mga kapamilya natin, sa mga kamag-anakan natin, nakikita ba yung kakaiba ang ating katayuan sa kanila? Minsan pag nagkakaroon ng family reunion na ganyan, wala nang nananalangin, kain na lang ng kain. Pero nung nauwi kami minsan sa Pangasinan, hindi pwedeng walang panalangin sa kada kain. Hindi pwedeng walang kain sa walang panalangin sa kada kain. Hindi pa pwedeng walang gano'n. Kaya ngayon parang yung iba doon, nangingilag, parang iba, hindi tayo babasagin, pero sila umiilag. Hindi kami babasagin na, hindi kami pwedeng biruin. Pwede nyo kami biruin. Pwede nyo kami biruin, pero makinig kayo sa amin. Pero sabi diyan, kung marami nagagalit sa iyo dahil sa iyong kakayuan, inihiwalay ka nila, at yung pangalan mo, itinuring nilang masama para sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi dito ni Luke, rejoice ye that day, kasi great is thy reward. Ang tanong kapatid, nakaranas ba tayo dito ng mga persecution in our times, right now? Sa buhay natin ngayon, nakaranas ba tayo? Personally, ako nakaranas na rin ako. Sobrang dami na. Ano? Another verse in John chapter 15, verse 18 hanggang 21, last verse. John chapter 15, verse 18 hanggang 21. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If we were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep you also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Dalawang klase na nakikita natin dyan, ano? Ang master, hindi magiging mataas sa kanyang servant. So, ang ating master, ang ating Panginoong Jesus, nakaranas ng persecution, ng rejection, the same sa kanyang mga tagasunod, tayo mga servant, nakakaranas din tayo. Pero tingnan niyo po ito, hindi lang yung persecution ang sinabi. Pero sabi niya, but if they have kept my saying, meaning the word of God, they will keep yours. So, ano? So makita natin mga kapatid, kagaya nga, di ba? Alam niyo may simbahan dito, bomba ng bomba. Ano? Ganun din naman, natakbo rin naman ito ba? Diba? So, kung ako yung nakatayo dyan ngayon kanina, nasita ko yun. Kasi, yung mga ganun tao, alam na mayroong nag-uusap, nagpupuri sa Panginoon, biglang ganun, diba? Isang halimbawa yun ng mga tao wala sa Panginoon. Alam nila na mayroong gawain o mayroong mga tao na nandito ngayon, pero patuloy ginagawa kung ano yung gusto nila sapagkat hindi nila kilala kung sino yung pinaglilingkuran natin. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ano? Ayun, kung pinapersikit nila kayo, galit sila sa inyo, ayaw nila sa inyo, yun ay manifestation na hindi talaga nila kilala kung sino yung nagpadala sa akin dito. O hindi nila kilala mismo ang Panginoon. Kaya nila pinapersikit. Pero kung kilala nila kung sino ang Panginoon, I do believe, hindi nila ipapersikit ang gawa niya. Diba? Kasi kilala nila kung sino ang Panginoon. Kaya mga kapatid, the world knoweth us not. Diba? Hindi tayo kikilalanin at tanggapin ang mundo. Dahil ginagawa natin itong mga kapatid, hindi para magpasikat. Hindi tayo naglagay ng YouTube channel natin para maging popular. Amen. O gumawa ng pera sa YouTube. Sabi, pag naka 1 million views ka dun,
Pera yun. Okay, million natin. Di ba? Billion yun. Pero yung mga tunay na preacher, hindi nakakabot ng milyon. $25 Ha? $25 pag isang million. See? Ngayon, hindi yun ang purpose natin. Ang purpose natin ay mas maihayag pa natin kung may makapanood, mas maganda. Na makita yung distinction. Halimbawa, may nag-aal sa ating Facebook sa Covenant. Tanggapin lang natin sila, nag-aal sa atin, tanggapin natin. Huwag na natin sila kasi malay mo, nanonood sila o nasasaksiyan nila ngayon. At magtataka na, sino kaya ito, hindi namin kilala. Iyan natin sila. Iyan natin sila. Ngayon, pwede naman natin silang tanggalin kung nanggugulo na sila. O magulo ka na, tanggalin ka na. Saka yung ating account naman na yun para sa ating lahat. So, hindi natin purpose yun na maging mas sumikat, kundi mas mapalawig pa natin sa ganung pamamaraan yung gawain ng Panginoon para sa atin. Tama po? Pero the world knoweth us. Hindi tayo matanggapin ng mundo kaya kahit yung kapamilya natin, minsan inire-reject tayo. May mga pagkakataon gano'n. Pero never stop praying for them. Diba? Diba kailangan nag-pray ka, pagkatapos mo mag-pray, may plano ka kung anong ginagawa mo para sa kaya kailangan maging persistent ka sa ginagawa mong plano. To pray for them, and then you plan for them, at maging persistent ka sa iyong plano. Tama po? Ayun po, tayo po manalangin namin Diyos. Nakita sila at Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat Panginoon sa iyong kaputihan, sa mensahe na ito Panginoon. Tunay o Diyos, na ang iyong salita ay buhay sa amin lahat. Sapagkat amin po nararanasan din po ang mga bagay nito na iyong salita sa amin. Nakita namin Panginoon that the world knoweth us not. At patuloy din namin na-experience itong mga bagay. Subalit kami pinagpapasalamat sapagkat ay yung salita ay nagbigay po ng comfort sa amin, nagbigay po ng kapanatagan sa amin ng Diyos. Na kahit po sa kabila ng mga distresses na ito, mga persecutions na ito, mga revilings na ito, mga rejections na ito, Diyos, patuloy na sinabi mo that we are so blessed to have this kind of persecution in our life. And meron ka po pangakong rewards to those who experiencing life. Dahil po Panginoon, na patuloy mo kami encourage ng iyong salita, comfort ng iyong salita. Maraming salamat po Diyos at lahat ay manalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po yung manalangin sa ating gawain ngayon. Panalangin natin yung siyempre itong church natin, Hindi natin alam kasi nagtataka ako dito na lang sa Mumbugan na may checkpoint. Yung mga city checkpoint. Meron pa ba sa inyo doon? Medyo exaggerated yung iba. Oo. Siguro mga walang hanap buhay yung mga pinag-checkpoint nila, Mga tambay na talaga. Kasi yung mga nag-checkpoint sa atin dito, may mga hanap buhay. Kaya, nung nagbalik trabaho na, wala na. Eh, tinanong ko yung mga checkpoint din dati sa atin. Wala akong problema sa checkpoint, Ang atin na kasi, yan ang naging restriction ng ibang kapatiran natin papuntang simbahan. Oo, yun yung mga naging restriction ng ibang kapatiran. Kasi, pag sinabi nila pupunta sa simbahan, hindi pinapayagan ng mga ito. Gayong mayroong guidelines ang ating IATF na papuntang simbahan, pwede pumunta. Pero bakit ganun itong mga to? Talaga hindi sila na-educate ng ganun. So tayo dito, nagpapatuloy tayo ng gawain, pero sinusunod natin yung guidelines na binigay sa atin. So yan, panalangin natin yung ating Christ Covenant Fellowship, Mas nagkakaroon tayo ng malinaw na programa sa ating lahat, Na nagkakaroon tayo ng isang katuruan ngayon na papag-usapan natin. So, kagaya, CYP nagrambunan. Kata-kata yung CYP din, hindi ako makahalo kasi meron akong sineshare ng mga oras na yun panay papak sabi. I-mute ko nga saglit, nakamute. Pagkatapos ko yung in-unmute ko na, ang dami kong hindi na nabasa.
ilang minuto lang, 100 plus ka agad ah. Kapag mag-backread, napagod ako. Susuntukan. Napagod ako mag-backread eh. Ano? Pinag-usapan ninyo naman, 666. Tapos, Labas ng planeta. labas na ng planeta. Sabi ko, ano kaya problema na naman? Wala na kayong maiisip. Ano? Okay. So, ganun pa man, hindi ako nakisalo doon sa usapan nyo kasi usapan nyo yun eh. Hindi ko naman nakikita yung pangalan ko dun eh. Kaya hindi ako makikisalo. Pero meron ako sagot sa tanong. Yung binigay ko kayo. Now, sama natin sa panalangin yun, no? And then yung mga kapatiran, pag-pray natin, ano? Kanilang spiritual needs, physical, and financial. Ano? Financial. And then sama natin sa panalangin yung mga kapastoran, Pastor Edgar, kanya, malamig na daw dun sa kanila ngayon. So, pag-pray natin yung kanilang health condition, at yung kanyang family, sila nila ng Diana, kanilang health condition. Ano? And then yung pagbabalik nila doon sa kanilang chapel hall. Ano? Hindi ko alam kung ano naging result ng kanilang meeting sa chapel hall nila, kung magkakaroon ba ng panibagong guidelines sa kanila doon. At kung ano man ang mangyayari doon sa kanilang guidelines ay maging mausap. Ano? So may yung sitwasyon nila doon, ano? For how many weeks nito na nagkaroon ng quarantine din, wala nag-offering sa kanila. Wala nag-offering sa kanila. Wala yung kagaya sa atin dito na pinapadala natin yung offering natin dito. Sa kanila wala. Talagang ang biyaya ng Panginoon sa kanila sapat kasi may income pa rin sila kahit pa paano. Okay? So, yun po naman tayo. Pastor Neil, sama na sa kanila kanyang trabaho. Minsan nagka-chat kami. Sabi ko sa kanya, wala akong trabaho ngayon, men. Sabi ko sa kanya. Ako rin, sabi ko. Hanggang July ako. Sabi niya, ako isang taon. Sabi niya, ayos pala. Nasasanay na nga ako eh. Mahirap masanay kasi yung bills hindi masasanay. Okay? Pray natin sa Pastor Lynn sa kanyang family. Ay, sama natin sa panalangin din, mahal natin sa buhay na hindi natin nakakasama. No? Okay? Ito po, may post po si Ma'am Julia, prayer niya. Sabi niya rito, include in your prayers, anak ng pinsan kong buod sa Nueva Ecija na aksidente po siya sa motor. She is in coma, sa ICU po siya sa ospital sa Cabanatuan. Baptist din po sila sa Nueva Ecija. Oh, ano? Hindi natin masasabi talaga yung mga nangyayari. Nakomatos. Sama natin sa panalangin mga kapatid, sa inyo po din na nakikinig. No? Yung anak ng pinsang buo ni Ma'am Julia na nasa Nueva Ecija. Aksidente sa motor, babae. No? She is in coma sa ICU, no? Ito rin po ay isang mananampalataya. Kaya panalangin natin siya, no? Pag-oogan ng Panginoon sa kanyang buhay at kanyang pagpapatuloy. Mga doktor, panalangin. And then, magandang balita din po, no? Nakalabas si Tatay Ernie. Tuwing lang ba ito sinasabi? Oo. Nakalabas si Tatay Ernie sa ospital at nakita natin yung resulta ng ating panalangin sa bahay. Hindi lang tayo naman yung nanalangin, pero marami nanalangin, pero isa tayo yung naging kabahagi sa panalangin. Ano? Ayan, no? Sama natin sa panalangin, sila Brother A, ayos na yung sasakyan nila. No? Kasi si Brother Ace po, ay nakikita ng truck doon sa somewhere in Taytay. Na-damage yung kanilang sasakyan. Pero mabuti pa rin ang Diyos kasi hindi ganun kalakas yung tama. Ano? Hindi ganun. Laki ng truck kasi tanker yung truck eh. Pero mabuti ang Diyos kasi malaki yung binigay ng truck driver. 2.5. 2.5. Pero pinagbigyan na ni Brother A. Pasalamat siya kasi mananampalataya yung kanyang nakausap. Hindi mahirap kausap. Ang mananampalataya hindi mahirap kausap. No? Kahit 2.5, kahit medyo, sabi ni Ate Has, medyo kulang, maliit, pero pinasok mo lang sa insurance, sakto pa rin. Sorry yung kay Sorry Edgar po. Nawa mapayagan na sila sa chapel this Sunday. Okay yan. Sige yan. Pinabanggit natin kanina yan, no? Mapayagan sila sa chapel hall nila this coming Sunday. And then, sama natin sa panalangin, patuloy ang ating gobyerno at mga
frontliners. Nagbigay po ng salitang spokesperson kapag tumaas ang bilang, babalik sa ECQ. Pero napapansin nyo, mataas talaga bilang kasi may mga tinatawag na backlog. Hindi backlog. Yung mga hindi po na bilang kaagad, mga late result. Kaya nakakapansin nyo nakaraan, may 1,000 bigla. May late bloomer. May 1,000 bigla, pero yung fresh, nakikita nyo, fresh case, saka late case. Yan yun. Yung mga Fresh tinas pa lang. case, maliliit lang yung fresh case, minsan nasa 100 plus lang, or 80, gano'n. Sabi nasa panalangin kasi magto 20,000 na tayo. Road to 20K. Oo. Road to 20K na yan. Pero mataas po yung bilang ng recoveries natin ngayon at mababa na yung mortality rate natin. Kaya nakikita natin na unti-unti nagkakaroon ng flattening the curve. Okay? So, compare natin yan, pati yung ating Competitive continuous. yung DOH natin dito, maging mahusay naman yung secretary doon. We're not na-relax na sila, mabigay sila ng wisdom ng Panginoon. And then, sama na sa panalangin yung ating mga church program. It seems para pwede na tayo magkaroon kahit afternoon service. Pwede na tayo mag-afternoon service. Kasi ang curfew naman is alas 8 ng gabi. So magkakaroon tayo ng changes sa mga services natin dito kapag nagsimula na ako magkaroon ng pasok. Kung doon pa rin ako magkatrabaho o magkaroon ng pagkakataon makalipat ng ibang trabaho. Kung makalipat ng ibang trabaho, hindi magbabago yung schedule natin. Puro tayo umaga. Okay lang, di ba? Puro umaga. Kasi iwasin natin yung curfew. Yan pa, no? Sama natin sa panalangin yung ating schedules. At, syempre, yung buong bansa natin na kung kalooban ng Panginoon yung vaccine, sige lang. Matupad ang vaccine. Okay? So, ano pa ba? Wala na ako nakita dito ng prayers. Wala na mo sa. Sabi rito, the Sister Hasmin, pakisabi kay Mark, may PM ako sa kanya. May PM si Ate sa'yo, brother. Yan. Baka Okay. anong araw yun? Ay, hindi pala. Busy ang family pala. Matagal na pala yun. Matagal na pala. Akala ko yung comments. Kinabahan? Pinabahan ko yun. Fake news po yun. Hindi pala fake. Late news. Late news. Okay, yun po ano. Sa amin po, panalangin po sa amin sa bahay, sa Marikina. Nasa Marikina kami ngayon. Magkaroon na ng paraan, kami makabiyahe, pabalik-balik. Kaya kami nandun kasi hindi may biyahe sa Luis eh. Ang solusyon, sidecar. Sidecar. Si Brother Mark, hindi nga pa pwedeng manghiram ng motor simula next week. Bulihin ka. Kasi ang motor, kailangan nakapangalan sa'yo. Kung hindi, babayad po yung may-ari ng 50,000. Kulong pa. Pwede ka pang makulong. Yun ang try. Tapos yung brother. Kaya dapat kuhanan ka ng motor. Kaya natin si Brother Mark, kuhanan natin ang motor si Brother Mark. Lucy? Rosie. Okay lang. Okay lang. Sa ilong ang labas. Amen. Sige po na tayo. Manalangin dyan po mga kapatid. Amin Diyos, laki na sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po muli sa umaga ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na siya ang amin na pagsalusaluhan sa iyong kaputihan ng Diyos at sa pangunawa na pinagkatid mo sa amin sa umaga. Pagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa mga panalangin na patuloy niyo na po nabigyan ng kasagutan sa mga kahilingan at patuloy niyo binibigyan ng kasagutan. Uli din sa amin po nilalapit ang buong Vice Covenant, Family of Fellowship. Dalayan ko po Diyos, dala po dito sa Antipolo, Cainta at Sydney, Australia. Dalayan ko po Panginoon, kaya po ang patuloy na mag-bless mga kapatiran dito sa kanilang spiritual needs, physical needs, and financial needs. Gaya din po mga kapastoran, Pastor Edgar, sa kanilang pagbabalik muli sa Chapel Hall, nawa Panginoon, nabigyan ng pagkakataon na muli sila, maibalik ang chance nito na sila po'y makapag-meet up muli sa Chapel Hall. At patuloy mo Panginoon, sustain ang kanilang mga pangangailangan doon mo, especially din Panginoon, sa kanila din po mga dapat i-settle ang mga bills, Panginoon, para sa kanila.
maging kanilang physical health, Panginoon, dahil malamig na po doon, kayo po magbigay ng proteksyon sa kanilang kalusugan at kalakasan. Kung kanilang spiritual condition ng Diyos, patuloy na maging malakas at malakas. Pwede pa, personal, patuloy mong pagpalain, pangunahan kanyang panguna sa mga kapatiran sa kanila. Patuloy mong blessin ang kanyang family, provide ang kanyang needs. Dalayan ko rin, Panginoon, mga mahal namin sa buhay, hindi namin nakikita, patuloy na ikaw kung mag-ingat sa kanila. Dalayan ko, Panginoon, kamag-anakan ng mahal sa buhay nila ng Ramos family sa Nueva Ecija, Panginoon. Dalayan ko po itong kapatiran namin na ito na na-accidental use sa pamamagitan ng motorsiklo at ngayon po nasa ICU. Dalayan ko yung kalooban sa kanyang buhay. Patuloy na ikaw po magbigay ng kalunasan sa kanya. Patuloy po mamuna sa mga doktor na humahawak at tumitingin sa kanya. Hindi, Panginoon, patuloy na pangunan niyo sa aming gobyerno, sa aming frontliners, patuloy silang bigyan ng wisdom at kalakasan. Pwede, Panginoon, ang buong bansa, bigyan mo po ng kaayusan, kahusayan pa rin. Ng quarantine sa buong bansa. At siya rin po, Panginoon, na lalo nagiging banta pa sa pagtaas pa ng mga bilang ng mga kapatid. Dalayan ko po, Diyos, kay kumibigay ng ayusan sa bansa. Dalayan ko rin po, Diyos, patuloy din po pangunahan pa rin ang siyang gumagawa ng vaccine, kung meron man, ay maging mahusay po at pangunahan. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy po pagpalayan ng church, ang buong member ng church, makagawain namin, patuloy magkaroon po ng katuparan. Mga sa darating na linggo ay magkita-kita mo rin po. Maraming salamat ng Diyos at lahat yung dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po. Good morning po sa lahat. Be safe, everyone. God bless.